Update tayo mga kaibigan sa pinakaunang deal na isinagawa sa pinakaunang araw ng ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Marahil ay mapapatanong ka sa iyong malalaman sabagat ang Hamas ay nagpakawala lamang ng 3 mga hostages samantalang ang Israel ay nagpakawala ng 90 na mga Palestinian prisoners. Hamas nagbigay pa ng gift bag sa mga pinakawalang hostage at ang hostage na ito ay kinuna ng live video habang pinapanood ng maraming mga Israelita sa kanilang lugar. Hindi napigilan na tumulo ang kanilang luha sa saya. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga mahal na kaibigan. Ngayon ay January 20, 2025. Ang ating update ngayon ay ang pagpapatupad ng napagkasunduan ng magkabilang panig ng Israel at ng Hamas na sa unang phase ng ceasefire, ang Israel ay magpapakawala ng mga prisoners. Ganon din ang Hamas, magpapakawala ito ng mga hostages. At ilang oras lamang ang nakalipas matapos na mai-upload ang videong ito, ang Israel ay nagsapubliko na ng mga footage, video at pictures na nagpapatunay na ang magkabilang panig ay naglabas na ng mga prisoners at hostages. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, kinumpirma na ang Hamas ay nagpakawala na ng hostage at 3 ang pinakawala nito at nang magpakawala sila ng hostage, nagbigay pa ito ng gift bag at ang nilalaman nito, mga souvenirs. Ayon sa ulat, successful daw na na-turn over ng Hamas ang 3 hostages sa Red Cross sa Gaza. Sinalubong ito ng mga delegado ng Israel at ayon pa rin sa ulat ng The Times of Israel, dinala na ito sa tanggapan ng gobyerno ng Israel at sasailalim sa counseling. Marami ring mga komenter ang nagtatanong, ano kaya ang ginawa ng mga miyembro ng Hamas sa 3 mga kababaihang hostages na ito na pinakawalan? Sana raw ay wala silang malagim na sinapit habang sila ay nasa kamay ng mga terorista. Aktual na sinaksihan ng maraming mga tao ang aktual na pagpapakawala sa 3 hostages. Maraming mga miyembro ng Hamas ang nagkalat sa naturang lugar upang masiguro na magiging successful ang kanilang pagpapakawala. Pinalibutan nila ang mga lugar. And of course, ganon din ang kampo ng Israel. Ganon din ang kampo ng Israel. Siniguro ang seguridad. Bawat sulok ay pinapasok upang masiguro na walang manabutahe. Ibig sabihin mga kaibigan, Hamas at Israel talagang sinisiguro na magiging successful ang palitan ng mga hostages at prisoner. Bakit kinakailangan ng Israel at Hamas na magtulungan upang masiguro ang seguridad? Simple lang, dahil maaaring maunsyami ang nasabing ceasefire kahit na sa kaunting pagkakamali lamang. Merong isang mamatay rito. Ang nakasalalay rito ay ang buong bansa dahil bawat isa ay hindi mananahimik. Kaya nakasalalay ang future ng ceasefire na ito sa pagtutulungan ng 2 panig. And I believe kasama rin ito sa napagkasunduan. Samantala mga kaibigan, hindi lang ang mga aktual na tao ang nanunood habang nagpapakawala ang Hamas ng kanilang mga hostage. Sapagkat habang sila ay nagto-turn over sa naturang mga hostage sa Red Cross, kinunan ito ng live footage at mga Israelita sa kanilang lugar pinapanood ang naturang pagpapalaya. At sa kanilang mga nasaksihan, hiyawan, iyakan sa sobrang tuwa ang kanilang nadarama dahil nakikita na nila marahil ang kanilang mga mahal sa buhay na pinapakawala na at dinadama nila na ilang oras na lamang mula sa kanilang panunood sa video habang pinapakawalan ang mga hostage ay kanila na itong muling mayayakap at makakasama. Marami ang mga natuwa, mga netizen natuwa. Marahil ikaw rin na nanunood ngayon mga kaibigan ay natuwa rin sa balitang ito dahil sa wakas ay sinimula ng pakawalan ang mga hostages na hawak ng Hamas. Marahil ay may mga magtatanong,
Ano naman kaya ang ginawa ng Israel? Nagpakawala kaya sila ng mga prisoners? At kung nagpakawala, ilan kaya ang kanilang pinalaya? Ayon sa ulat ng Associated Press or AP, ilang minuto lamang bago mai-upload ang videong ito ang kanilang iniulat. Ang Israel ay nagpakawala ng 90 na mga Palestinian prisoners. Kapalit nito ay ang 3 mga Israelita na pinakawalan ng Hamas. Ano sa tingin ninyo mga kaibigan? 90/3. Kani-kanina lamang mga kaibigan ay kinumpirma sa balita ng Associated Press na isa sa mga pinakawalan ng Israel ay isang Palestinian medical student. Laking tuwa ng mga pamilyang ito nang kanilang muling mayakap ang kanilang anak. At ang nasabing Palestinian medical student, 22-year-old, nagngangalan nitong Bara Al-Fuka, siya ay taga West Bank. Ayon sa kanya, habang siya ay nakaupo sa puting bus ng Red Cross, hindi niya raw alam kung ano ang kanyang nadarama. Hindi rin niya malaman kung nasaan siya. Ayon sa kanya, ito marahil ay sa sobrang tuwa at habang tumatakbo ang bus na kanyang sinasakyan, maraming mga Palestinian sa tabi ng bus ang nagchicheer. Kasama rin daw siya na pinakawalan sa dose-dosenang mga detainees kasama na ang mga babae at mga minors. At nang siya ay makababa na sa puting bus ng Red Cross, tumambad sa kanyang paningin ang kanyang kapamilya. Mahigpit daw niya ito na niyakap at napaluha sa sobrang tuwa. At ganun din ang nangyari mga kaibigan sa 3 mga Hudyo na pinakawalan. Mahigpit na niyakap ang kanyang mga mahal sa buhay. Kahapon, kung napanood mo ang ating video mga kaibigan, naglabas tayo ng 33 mga pangalan na mga hostages na pakakawalan ng Hamas. Ito ay alinsunod na rin sa request ng Israel. At ngayon, isinapubliko ang mga pangalan ng 3 mga pinakawalan. Sila ay si Romy Gunin, si Emily Damari, at Doron Steinbrecher. Nakabalot pa sa Israeli flag ang isa rito. Kasama nito ang mga delegado ng Israel. Inaasahan mga kaibigan na sa mga susunod na araw ay patuloy pa na magpapakawala ang Hamas ng mga hostages na hinihingi ng Israel. At ganun din ang kampo ng Israel sapagat napagkasunduan na ang Israel ay magpapakawala ng 1,904 na mga prisoners at ang Hamas naman ay magpapakawala ng 33. Habang busy ang kampo ng Israel at Hamas sa kanilang pagtupad sa kanilang napagkasunduan, ang United Nations naman ay busy naman sa paghahatid ng humanitarian aid sa Gaza. Napakasarap pakinggan mga kaibigan na marami ang mga nagtutulungan para sa kapayapaan. Sana nga na ang nasimulan ng Israel at Hamas ay tuluyan ng humupa at tuluyan ng magkaroon ng kapayapaan sa mga lugar na ito. At sa mga susunod na araw mga kaibigan, tututukan natin ang mga pinakabagong update sa pangyayari sa magkabilang panig dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na rin ang napakaliit na channel natin na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!